Brother Elian, tanong ko lang po, kung saan ho nang galing yung kabayo, samantalang pinatay na nga lahat ng hayop ng taga-Ehipto. Ayan mga bro, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po, sa mga brother natin dyan, good morning sa inyong lahat. So ngayong umaga mga bro ay nandito tayong muli upang magpatuloy sa ginagawa nating pagbabahagi ng mga video na kapupulutan natin ng karunungan. Ano. So itong video na ito mga bro ay video ng pagtatanong ng isang aktor na si Jan Regala. At alam nyo ba mga bro na sa pagbabasa natin ng Biblia ay maaari tayong magkamali ng pagkaunawa. So ito isang halimbawa ng pagbabasa ng Biblia na naligaw. So tingnan natin ito po ang video, patuloy natin. Brother Eli. Brother Eli, may tatanong lang po ako. Sa Exodo, pero kasi nakalagay po doon nung inutusan ng Panginoon si Moses, pumunta ka kay Paraon at sabihin mo sa kanya na kung hindi niya pakakawala ng mga Israelita ay papatayin ko lahat ng kanyang hayop. Yung asno, kabayo, lahat ng hayop ng tiga-Ehipto ay mamamatay. Pero walang mamamatay sa mga hayop ng tiga-Israel. Brother Elian, tanong ko lang po, kung kinabukasan po kasi pinatay ng Diyos po yun kasi walang itinira dun sa mga hayop ng tiga-Ehipto. Nung hinabol po, nasa kalagitnaan na po ng desyerto, yung mga Israelita, nung pinakawalan na po ni Paraon, hinabol po siya ni Paraon ng nakasakay siya sa 500 karwahe, hila-hila ng 500 kabayo. Saan ho nang galing yung kabayo? Samantalang pinatay na nga lahat ng hayop ng taga-Ehipto. Ay natin yung sinasabi sa 9:3 na Exodo, kapatid na. Ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelyo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawa ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. At ginawa ng Panginoon ang bagay na yaon ng kinabukasan. At ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay, ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. Parang isang bagay na marabilyoso, sabi ng mga Kastila dito. Walang namatay kahit isa sa mga nasa Israel, lahat ng hayop sa Ehipto namatay, pati mga kabayo. Nung habulin, saan manggagaling yung kabayo? Ulitin natin yung unang talata. Ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nasa parang. Wala naman sa parang yung mga kabayo ng karwahe dahil nakaredy o nasa mga kwadra yun. Kung may pisting darating, hindi madadama yung mga nasa kwadra. Yung nasa parang, patay lahat. Kaya nahabol pa rin niya. Brother Eli, sabi lahat ng kabayo, lahat ng hayop, patay Oo nga, lahat. Yung nasa parang, may distinction yung 9:3 Nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa asno, nakapatong sa kamelyo, lahat ng nasa parang. Alam mo kasi ganito, kapatid na John, para mamatay yung mga hayop, naturally, merong isang sudden na piste na darating, pagkakapiste ng hayop, that will affect everything na nandoon sa parang. Yung mga hayop na ginagamit sa nasa 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 nakakwadra yan
Meron niyang sariling kulungan. Kaya yung mga yung piste, doon lang epekto doon sa nasa parang. Pero ito, wala sa parang ito eh. Nasa mga kwadra ito, nakalagay ito at nakahanda, nakasama sa karo, no? Kaya anytime na aalis si Paraon, merong darating na wala namang kasing ibang possibility kundi yon. Ganun ang pag-unawa sa kasulatan, kapatid na John, ano? Ano ang mga possibilities? To look into what is the truth. Aalamin mo yung biblical, scientific, at material possibility. To know the deep, the profound meaning of the Word of God. Titingin ka una sa possibility. Bakit nang mamatay ang mga panganay sa Ehipto? Puro panganay lang. Hindi ba merong lumabas na salot para sa mga panganay? Bakit panganay ang maaapektuhan? Ba't may immune yung pangalawang anak, yung pangatlo, pang-apat, pang-anim na anak? Merong sense of immunity. Kaya kasi ng Diyos gawin yun eh. He is the Almighty Father, He is the Creator, He knows our being. Magagawa niya yon in a general manner na itong papakalatin niyang mikrobyo, o kung yun ay virus o kung ano man yun, sa ating alam kasi ngayon, viruses, ang mikrobyo at mga viruses ang maring makagawa nun, ano? At yun na may sinasabi rin dun sa Biblia na merong salot na pinarating ang Diyos. So yung salot, mikrobyo yun. Dahil virus, bacteria o maaaring parasite na maaaring makaapekto lamang sa mga firstborn. Ngayon, pinag-aaralan niya ng siyensya. Walang makita ang siyensyang paliwanag, kundi ang isang nung mga apologetics o mga apologists ng mga Bible scholar, ang sinasabi nila, ang maaaring possibility nun, meron isang uri ng fungus na nasa mga wheat, nasa mga tawag dito, mga harina, yung mga wheat, yung ginagawang harina, tawag trigo, na maaaring makaapekto sa panganay at maaaring nung gabi na yon, nung kumain yung panganay, namatay lang. Hindi possibility rin yun sa akin, para sa akin hindi kasi hindi naman case-to-case basis yan sa pagdating sa resistensya ng isang tao Pero para sabihin sa Biblia, lahat ng panganay sa Ehipto, ang immune system ng lahat ng panganay nag-deteriorate at pagkatapos namatay sila lahat. Bakit? Kasi sa Biblia, ang kahulugan ng panganay, kalakasan. Yun yung iyong kalakasan. Yung anak mong panganay, nagre-represent ng iyong kalakasan. Yun ang kauna-unahan mong anak, kauna-unahang kalakasan mo yun. Ngayon, pinakikita ng Diyos kay Paraon, ang lahat ng kalakasan ng Ehipto, kaya niyang igiba. Kaya, nagpasapit siya ng isang uri ng sakit o ng piste o pestilence na makakaapekto sa lahat ng panganay ng Ehipto para ipakita kay Paraon ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, pero hindi nadamay yung mga pangalawa, pangatlo, pang-apat, kung meron 12 anak doon, libre lahat yun. Walang nagalaw doon kahit sa ano. Parang ganun din yung kabayo. Sinabi naman ng Diyos lahat ng nasa parang ang nakapatong kamay niya sa lahat ng nasa parang. Hindi wala naman sa parang yun hindi nga mamamatay yun. Dahil kung mamamatay yun, paano hahabulin pa ni Paraon? Meron kang karo, wala namang kabayo, patay na lahat. At hindi naman makakakuha si Paraon ng kabayo sa mga anak ni Israel dahil malayo ang Goshen. Ang Goshen is not so close to the palace of Pharaoh. Ang Goshen ay isang separate place where he kept the Egyptians. Doon sila. O the Israelites. Paano hahabol ka yung mga Israelita ay umalis na, dala-dala yung kanilang mga kabayo. Di ba? Panoorin mo yung Ten Commandments, dala-dala kabayo, dala-dala aso, umalis na nga, hahabol ka, patay lahat ang hayop mo. Paano ka makakahabol? It is impossible.
No way na makahabol si Paraon. Nakahabol ba? Hinabol nga eh. Hinabol nga. Saan siya kumuha? Ibig sabihin, natupad yung salita ng Diyos. Lahat ng hayop sa parang patay. Pero yung nasa kwadra, hindi. Para nga mahabol niya. O ngayon, nung hinabol niya, ano nangyari? Basahin natin sa awit. Ganito ang nakasulat. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Walang natin. 130. Sa Sislusang 136 at versikulo 14 ba o 13? 13 po. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At nagparaan sa Israel sa gitna niyaon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit tinabunan si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayan, sa kanya na tinabunan niya si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula. Mali pa nga yung Ten Commandments eh. Bakit? Si Paraon sa Ten Commandments di naman kasamang natabunan eh. Sa Biblia natabunan pati si Paraon eh. Oo. Pati lahat ng kabayo niya, pati ang kanyang, walang natira kahit isa eh, walang nakabalik. Basahin natin, 106:11. At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway, walang nalabi sa kanila kahit isa. Walang nalabi sa lahat ng gumabol, pati kabayo. Yon. Kaya namatay pa rin pati ang kabayo niya. Ultimately, hindi lang sa parang. Namatay ang kabayo niya, kahanga-hangad pagkamatay. Sa dagat namatay. Kaya ako, walang point para ako'y magduda sa Biblia, kapatid na John. Kasi ganito, no? Kung minsan, inilalagay lang natin yung impossibility dahil hindi natin naiintindihan. Pero if we are going to consider so many things, the scientific way of analyzing the Bible, the possibility and the impossibility, at saka yung reality, pag uugnay-ugnayan natin, we can arrive into a very safe conclusion. Gaya nung sinabi doon sa aklat ng Deuteronomio na nung umalis ang Israel sa Egypto, 40 taon sila naglakbay sa ilang. Sa panahon na yon, hindi na luma ang kanilang mga kasuotan at ang kanilang mga panyapak ng paa. Sabi sa Biblia. Nung mabasa ito nung asawa ni Almeida, sabi niya, Hallelujah, praise the Lord! What a great miracle! Biro nyo ang damit nila, suot-suot nila, 40 taon, hindi naluluma. Sabi ko, may diferensya itong babaeng ito. Sabi ko, biro mo, 40 taon ka sa Egypto, umalis ka sa Egypto, baby, nung yung suot mo 40 taon, hindi naluluma, suot-suot mo, hindi mo inuhubad. Ganun yun. 40 taon, 1 linggo lang ang damit ko, ayoko nang isuot eh. Ako kasi matanda na, kung maligo ako, minsan 2 beses, 3 beses 1 linggo, hindi na araw-araw. Alam mo kasi rito sa lugar ko, laging malamig. Baka ako'y mapulmonya. Kaya minsan-minsan na lang kumaligo, 2 beses, 3 beses 1 linggo. Pero pag yung damit ko, 2 araw na, ayoko nang isuot eh. Kaya ba, interpretasyon ng asawa ni Almeida, 40 taon daw, suot-suot yung damit, hindi naluluma. Abay, kahit anong gawin mo, hindi ka pwede magsuot ng damit 40 taon, hindi maluluma. At pagkatapos mamamaho ka ron, kababaho ng Israelita. Pagka ang pag-uusapan natin, yung interpretasyon ni Almeida, kay babaho, kay papanghe, dahil hindi na hinubad eh, dahil hindi naluluma eh. Ganun ang ibig niya lang sabihin eh. Mali yun. Mali yun. Basahin natin ang 29:5 ng Deuteronomio. At aking pinatnubayan kayong 40 taon sa ilang. Ang inyong mga damit ay hindi na luma sa inyo, at ang inyong panyapak ay hindi na luma sa iyong paa. Toy. Hindi kayo kumain ng tinapay, uminom ng alak o inuming nakalalasing, upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ayun. Hindi kayo kumain ng tinapay, hindi kayo uminom ng alak na nakakalasing, para makilala ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, kung gaano siya makapangyarihan. Hindi na luma ang damit nyo sa inyo, at ang
ang inyong mga pangyapa. Abay, nung basahin yung alagad ni Almeida, kasi puro kasi milagro sa kanila eh. Jesus Miracle Crusade yun eh. Kaya, nung punahin ko yan, mali ka ko yan, hindi totoong sasabihin mo na, hindi na nila hinubad yung damit nila 40 taon. Eh, paano kung ikaw eh bata pa, nung umalis ka sa Egypto, eh yung damit mo rin eh, lumaki rin na kagaya mo, ang 40 taon, eh malaking katarantaduhan yun. Sabi ko, ang kahulugan nung hindi na luma yung damit nila, no, sa kanila hindi na luma. Marami kasi silang daladala, ang daing nilang dala. Hindi naman nila nakurakot, kundi talaga sa takot ng mga Egyptyo, binigay sa kanilang napakalaing bagay. Basahin natin sa isang talata. Sa takot ng mga Egyptyo, 12:33 ng Exodo. At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan, na madali ang pinaalis sila sa lupain, sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay patay na. At dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilab, na nababalot ang kanilang mga masa sa kani-kanilang damit sa ibabaw ng kani-kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises, at sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pa't ibinigay sa kanila, ano mang hingin nila, at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. Nakuha lahat yung mga damit, mga pagkarai-raing daladala. Kumbaga, parang nanluti, no? Daladala ngayon. Eh, ikaw ngayon, naglalakbay ka sa ilang, eh, katakot-takot ang dala mong damit. Maluluma ba yung damit mo sa katawan? Siyempre, pag maluluma na, alisin ko, meron naman akong pampalit eh. Hindi ibig sabihin nun, yung damit mo nung umalis kang 12 years old, eh 52 anyos ka na, yun pa rin ang suot mo. Mamamaho ka noon. Ganun ang pag-unawa sa Biblia, kapatid. Sana naunawa. Thank you po, Brother Eli. Unawang-unawa ko na po. May God bless you, may God bless you. Okay, so yan po yung kabuuan mga bro ng video. At makikita natin dito mga bro na medyo naligaw talaga ano po yung kanyang pagbabasa, no. So isa ito sa mga halimbawa mga bro na kapag nagbasa ka ay pwedeng maligaw ka, no, sa pagbabasa mo. Pwedeng yung pagkaunawa mo is iba pala doon sa talagang sinasabi ng Bible. Ayan, no. So ang masaklap dito mga bro ay kung halimbawa ang mapagtatanong nating mga ngaral ay katulad din ng pagkakaunawa natin, ano. So talagang pare-pareho tayong maliligaw kapag gano'n. So ayan mga bro, at sana po ay may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa mga video na aking ina-upload. At maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at hanggang dito po.